Okay, magandang umaga po muli, mga kapatid. At sa oras na ito, muli nating sasambahin ang ating buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, sa inyong mga tahanan, mga nanonood ng streaming na ito, welcome po kayong lahat kasama ng mga bisita. Kaya po tayo'y manalangin. Amang Banal, thank you po dahil ikaw po yung Diyos na aming kinikilala at alam namin, buhay at totoong Diyos na kumikilos sa bawat isa na may magandang plano, na ang plano mo po, ang bawat isa ay pagpalain, ang bawat isa ay maging kahabahagi ng iyong kaharian. Kaya po sa umagang ito, idinudulog ko po ang aming pagsamba na lahat pong tahanan na nanonood sa streaming na ito, ang iyong pagpapala ay isa sa kanila. At Lord, we pray, we bless muli ang Israel na bansa mo, na pagpapalain mong patuloy, Panginoon, na maraming mga Hudiyo ang kikilala na ikaw po yung Misaya na ipinadala. And Lord, even we bless Philippines, Lord. Yung mga leaders namin ng bansa, pagpalain mo, mga frontliners, pagpalain mo po na sila po ay gagawa na nandiyan yung iyong mga proteksyon, na iingatan mo ang mga frontliners, yung mga leaders na aming bansa, ay iingatan mo rin po na sila po ay makapagbigay ng desisyon na may wisdom na buhat sa iyo. Lord, even we bless, Lord, ngayong araw na ito, marami pong mga Christians sa Pilipinas. Bagamat iba-iba po ang karatula ng simbahan, pero iisang Diyos Ama na kinikilala, iisang tagapagligtas na ikaw po, Panginoong Hesus, ang kinikilala. Pagpalain mo po ang lahat na nagsisimba ngayong araw na ito. Salamat po, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus Christ. Ito'y aming dalangin at pasasalamat. Amen. At ngayon po, tayo dumako para sa ating pagpupuri at pakinggan natin o panoorin natin ang pagpupuri ng worship team. Tayo po'y magpuring lahat. So good morning, brothers and sisters in Christ, and to the CCPI family. And we are here gathered sa kanya-kanya natong panimalay to worship our living God through this online worship service. So truly, God's love endures forever. Amen? Yes. Come on, let's worship our living God. Lord.
with all I am, we worship you, Lord, for your goodness and your love, Lord God. We thank you. Yes. Into your hands I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I will worship
Yes, we thank you, Jesus, because you are so faithful in our lives. All the days of our lives, Lord God, you have given us protection, Lord. You have given us your grace. Yes, we thank you, Jesus. And we love you, Lord. Yes, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
part sa atong pagsimbang mao ang pag-participate sa Lord's Supper. Ganong ato ning ginahimo ning communion. Tungod kay giingon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Do this to remember of me. Ginaingon po si Jesus, do this to remembrance of me. Okay? Gusto lang ako i-share sa inyo mga igsoon. Kung unsa gid kadako ang gugma sa Dios sa tuwa sa mga tao sa tibuok kalibutan. Kaya ang Biblia nag-ingon sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Dili nato nakita kung unsa gyud ang ebidensya sa gugma sa Dios sa tuwa. But God demonstrate His own love for us. Gipakita sa Dios kung unsa kadako ang iyang paghigugma sa tuwa. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Nagsapir. Gikastigo, gibunal-bunalan. Giluwaan. Gikurunohan og tunok. Gipapasan og krus. Giinsulto pag-abot dito sa krus sa Kalbaryo. Gilansang siya sa krus. Ug ang Dios Amahan ana igsoon, nakita na sa Dios kung unsa gibuhat sa iyang anak. Ang Dios Amahan nasakitan. Nakita sa Amahan kung unsa pag-antos, kung giunsa pag-antos pag-ayo ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Pero baliwala lanto sa iya tungod kay gihigugma kaniya, tungod kay gipangga kaniya. Ug mao kana ang ebidensya nga ang Dios nahigugma sa imuha igsoon. Ug ang ikaduha, while we were still sinners, Christ died for us. Jesus is the superhero, the hero of all heroes. Kung si Jose Rizal man namatay diri sa Pilipinas, diri lang siya sa Pilipinas na imong hero. Pero si Jesus, sa diyang namatay si Jesus dito sa cross, hero siya sa tibuok kalibutan, hero siya sa next generation to generation. Mga igsoon, namatay si Jesus tungod sa imuha para ka makabaton og kaluwasan. Og mao na gipakita ni Jesus sa Dios Amahan kung unsa kadako ang paghigugma niya sa imuha sa kuwa ug sa atuang tanan. Busa karon, urasa, samtang kita maga-participate sa Lord's Supper, magakaon ug magainom niining handumanan, niining bread nga simbolo sa lawas ni Kristo ug niining wine nga mo'y simbolo sa dugo ni Kristo. Hinumdumi igsoon kung unsa kadako ang paghigugma sa Dios sa imuhang kinabuhi, sa akuha, sa atuang tanan. Nga namatay si Kristo para sa imuha tungod sa atong pagpakasala, tungod sa atong pagkadautan ug pagka makasasala. Busa karong urasa, atong daigon, atong pasalamatan ang buhi nato nga Dios tungod kay siya nahigugma sa tuwa. Tungod kay kita gipangga ta niya sa wala gilimit. Unconditional love ang iyang gihatag sa tuwa. Magampo ta. Amahan karong oras sa Lord, kami nagapasalamat diha kanimo. Tungod kay ikaw gyud ang Dios nga maayo gid kaayo sa among kinabuhi. Nga nahigugma sa amo nga wala gilimit. Amahan, ako nagaampo diha kanimo ug nagapasalamat. Tungod kay sa imong gugma sa amo, Lord, imong yung gipakita ang ebidensya pinaagi kay Kristo nga imong bugtong anak, nagsapir siya pag-ayo para lang gid sa amo, para kami makabaton og kaluwasan, para kami mahatagan og maayo nga kinabuhi. Salamat kaayo, Lord. Ug samtang kami maga-participate niining bread and wine, panalangini ang matag usa kanamo sa tibuok aspeto sa panalangin sa among kinabuhi. Salamat kay Amahan, kanimo ra gyud ang dungog ug himaya ning tanan, in Jesus name. Amen. Isa sa mga part sa atong pagsimba mao ang giving. Gusto lang po nako i-share sa inyo mga igsoon ang kasing-kasing sa maghihatagon makatestimony mahitungod sa kauswagan sa iyang kinabuhi.
Kang Biblia mo kung nagsulti, mo ni. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam noon kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag apan nag-anam sila kakabus. Ingon pa sa verse 25, pag manggihatagon og magmauswagon ka. Diri na ko nakita mga igsoon nga kung ang isa ka tao adunay kasing-kasing sa pagkamanghihatagon, adunay gyud testimony may tungod sa kauswagan sa iyang kinabuhi, sa progress sa iyang kinabuhi. Kay nga naman, kung ang isa ka tao manghihatagon, ang Biblia nagsulti, pag manghihatagon og magmauswagon ka. Kung ang isa ka tao nagmanghihatagon, natural lang yun, magmauswagon gud siya, kay ang Bible may nagsulti. Okay? So ang pangutana ani mga igsoon, na ba kay testimony mahitungod sa kauswagan sa dihang ikaw nagmanghihatagon? Kay daghan kayong mga tao nga sa dihang sila nahimong nagmanghihatagon, daghan silang mga testimony. Naa sila mga testimony sa ilang kinabuhi ug daghang mga tao nagtestimony sa dihang sila nagsugod nga nahimo silang manghihatagon. Ug ako ang isa ni ana, mga igsoon. Nakita nako sa akong kaugalingon ang progress sa akong kinabuhi. Sa dihang na-practice nako ang pagkamanghihatagon ug mao na ang testimony pud nako sa akong kinabuhi. Kung moingon ta nga wala man ko i-testimony, abi ninyo ingon pa sa Malakay chapter 3 verse 10. Gusto lang nako na i-share sa inyo ha. Kay gihisgutan diri, tayo sa ano piring ibalik na to sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus, ang kay Lord. Ang sa gobyerno, iya sa gobyerno. So karon kay Lord, ibalik na to kay Lord. Ingon pa ni Lord, diri, sulayi ako. Gisulayan ba nimo ang Ginoo igsoon? Sa diyang gisulayan na to ang Ginoo, ingon pa ni Lord, ang iyang promise sa tuwa. Og makita ninyo nga abrihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo nga madagayaon gayod ang mga panalangin. Ug daghan kay mga tao, mga igsoon nga nagtestimony niini nga sa dihang sila nagmanghihatagon. Kaya ngon pa sa Biblia, pag manghihatagon ug magmauswagon ka. Kaya nakita nako diri ang kasing-kasing nga manghihatagon naagi testimony sa iyang kinabuhi. Makatestimony gud siya. Although na may mga tao nga muhatag dili na mangayo og balos, pero kining higayon na mga igsoon sa Bible, given na siya. Bisag dili ka mag-isip nga balusan ka sa Ginoo mismo. Ang Diyos mismo mo ay magbalos sa imuha. Kaya ang promise ni Lord, iyagin ang tumanon. Tungod kay ang Diyos matinud-anon sa iyang mga promise. Sa dihang ang isa ka tawo magbagihatagon, ang promise ni Lord, manguswagon ka. Kung gisulayan nato ang Ginoo, ingon pas Biblia, iyang promise, ablihan ako ang bintana sa langit ug ibubo nako sa inyo ang madagayaong panalangin. So daghang mga tao nakasulay niini. Sa diyang gisulayan nila ang Ginoo, mahitungod sa pagpanghatag, daghan kay sila testimony sa ilang kinabuhi ug nakita nako sa akong kaugalingon ang ilang progreso sa ilang kinabuhi. Okay? So ang kasing-kasing nga maghihatagon, makatestimony mahitungod sa kuswagan sa iyang kinabuhi. Busa karon mga igsoon. Hinumdumi nga ang Dios nato matinud-anon nga mutuman sa iyang mga saad. Kung unsa iyang gisulti sa Bible, iyan ang tumanon. Kung maingon siyang sulayan ko, sulayan nato ang Ginoo. Kaya abrihan niya ang bintana sa langit ug ibubod niya sa tuwa ang mga panalangin nga madagayaon gayud. So karong orasa mga igsoon, mahitungod sa paghatag, mahitungod sa pagbalik na to para kay Lord, sulayan na to ang Ginoo. Ngay balik na to ang para sa iya. Kaya ako nagatuo mga igsoon, kung sulayan nimo ni, makatestimony ka sa imong kinabuhi. Nga ikaw nagmagmauswagon. Okay? Mag-ampo ta. Amahan kami nagapasalamat kanimo Lord sa imong kaayo sa among kinabuhi. Nga ikaw padayon nagatudlo sa mua kung papaano kami mahimong mauswagon among kinabuhi.
Kay ikaw nag-ingon sa imong mga pulong, Lord, magmanggihatagon o magmauswagon ka. Lord, daghan kay mga tao nagtestimony niini. Sa dihang sila nagsugod ug nagmaghihatagon, adunay kauswagan ang ilang kinabuhi, Lord, ug ako isa na sa diha. Ug ako nagapasalamat kanimo, Lord, sa tanan nga muhatag ug sa tanan nagapractice pa sa pagbanggihatagon. Ako nagaampo dia kanimo nga ikaw padayon magabless sa ilang kinabuhi, Lord. Panalangini ang matag usa ka namo samtang kami maghahatag dia kanimo. In Jesus name, amen. Okay po, welcome muli. At sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa mga tatay dahil traditionally, ngayon po ay Father's Day. Kaya po lahat ng tatay na ngayon ay nanonood, congratulations mga tatay dahil atin ang araw na ito. Amen ba mga tatay? Kaya sa umagang ito, mapag-uusapan natin kung gaano kahalaga ang rule ng pagiging isang tatay. Ang ating teksto sa umagang ito ay makikita sa Deuteronomy chapter 6, simula sa verse 6 hanggang 9. Ganito po, sa English po ang sinasabi, "And these words that I command to you shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall take of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rest or rise. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates." Tayo po'y pagpalain ng ating nabasang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, ang tema natin ay ama o tatay, mahalaga ka. Yan po ang binigyan ko po ng tema na mahalaga ka ama. Dahil kung titingnan natin sa base sa data or statistics about families, studies about families, kung walang tatay, kung walang tatay ang isang tahanan, ito yung mga data. 63%. Imagine ha, ang isang family, kung walang tatay, nanay lang, 63% sa mga batang ito na walang tatay, yan ang mga cause ng malamang na nag-suicide. 63%. Ngayon naman, tungkol naman sa mga pamilyang walang tatay, 93% yung tinatawag na lumayas, mga runaway children, lumayas sa kanilang tahanan. Kung ang bata naman ay walang ama, 85% may behavioral problems. So nakalulungkot po. Yun ang mga base sa study, pag walang tatay ang isang tahanan, 75% drop out sa eskwela. Yung mga nai-involve sa drugs, kung walang tatay, 71%. At yung mga base sa survey, 85% sa mga kabataan, pag walang tatay ang pamilya, yan yung mga napipreso. So, mga tatay, napakalaki pala ng kahalagahan nyo sa pamilya. Kaya pala yung sinasabi, na-remember ninyo, yung ilaw ng tahanan ay nanay. Pero yung haligi, si tatay. Kaya pala, ngayon ko napagtanto yung ano ang mas malalim na ibig sabihin nun. Pagka ang bata pala, pagluwal pa lang nito hanggang sa nagsimula magsalita, hanggang nagkakaisip,
si nanay pala, malaki ang role. Hindi ko sinasabi na mas mahalaga si tatay. Ang plano ng Diyos, mas mahalaga both mother and father para mag-raise ng godly children. Ito yung nanay, pagka lumalaki, nagkakaisip ng bata, yan pala yung tinuturuan ng nanay ng pagmamahal o pag-care. Dahil si tatay, ako personally, parang nakafocus ako sa inisip ko, trabaho yan ni nanay na yung bata, siya yung magpapalaki, magpapadama ng pagmamahal. Kaya pala, tanungin niyo yung bata, pag maliit pa yung bata, nanay, tingnan niyo yung bata, pagka umiyak yan, yung halimbawa na disappoint ng bata, bihira ang maririnig mo, maski yung matatanda na, nanay! Nakarinig na ba kayong tatay? Wala. Dahil sa simula pa nang magkaisip ang bata, si nanay na ang pumapil niyan. Pero mga kapatid, pagka ang bata pala nagkaroon na ng isip, nagbabalansi-balansi na ng sitwasyon, si tatay ang minomodelo na nila kung paano sila magdi-decide, kung paano sila diskarte. Sabihin natin, diskarte. Si tatay ang minomodelo nila. Kaya mga kapatid, huwag nating mamaliitin, lalo na mga anak. Both mother and father ay mahalaga. Pero, yung huling ginokopya ng mga bata habang sila ay magsarili na, minodelo nila, kinopya nila kay tatay. Kaya nga siguro sinabi, Father, haligi ng tahanan. Model ay si tatay. At ito, mayroon naman akong statistics na may kagandahan yung YouTube, Facebook. Okay. Ito, about sa mga bata naman, about yung lumalaki ang bata. Ang bata, pag ang mother lang ang nag-church, alam nyo ba ilang porsyento ang bata magpapatuloy na mga church goer? Only 18%. 18. 1/8. Halimbawa naman, sa isang pamilya, ang mananampalataya lang ay si tatay, si nanay, hindi pa. Alam niyo ilang porsyento ang bata ay nagiging church goer? 66%. So, para makikita ninyo ang comparison, no? 18 versus 66%. At kung both parents, si tatay at si nanay ay church goer, alam nyo ba, 75% ang bata magpapatuloy na maging church goer. So napakahalaga ng statistics na yan, mga kapatid. Napakalaki pala ng papel ng tatay sa tahanan, lalo na sa pagpapalaki ng bata. Malaki ang impluensya ng tatay. Mga kapatid, ito yung katotohanan. Parang kasabihan. Pwede kang magkapamilya pero hindi nangangahulugan na magiging tunay na tatay ka. Ibig sabihin ko yung tatay na responsible. Yung role niya as tatay na base sa definition ng Bible. Tatay. Pwede kang magkaasawa pero hindi nangangahulugan na magiging mabuting partner ka sa buhay. Pwede ka mag-asawa. Pero hindi yun nangangahulugan magaling ka ng partner.
Ito pa, pwede kang lalaki nga. Okay. Pero hindi ibig sabihin ay magiging tunay na tatay ka. Kaya, mga kapatid, ang tatay ay head nga of the family. Yan ay biblical principles yan. Yan yung teksto sa Ephesians chapter 5, verse 22. At ang sabi doon, wives, submit to your husband as you submit to the Lord. Naalala ko yung mga nagtutumpok-tumpok. Siguro ito hindi Christian na nagtutumpukan yung mga tatay. Sabi ng isang tatay, pare, ako ang leon sa panimalay. Maya-maya, dumating yung nanay, tinawag siya. Kasi yung pangalan niya ay Pedro. Pedro! Sabi nung, napalakas ang busis nung nanay, bumaba sa tricycle, Pedro! Sabi kaagad ni Pedro sa mga grupo niya, sa paha, niabot na itong tag-iya sa leon. Okay. Sabi nun, nakakatawa, no? Pero minsan totoo yan, no? Kaya nga, yung sinasabi, yung principles dito, na alam nyo, yung ganong sitwasyon na yung sinabi, Ephesians, design ng Diyos yan, verse 22, wives, submit, ibig sabihin, ang plano ng Diyos, ang tatay, ang head of the family, kuminsan, pag hindi niya nangyayari, kuminsan, mas head pa si nanay. Alam niyo, nakukonfuse ang bata niyan. Kasi nababasa niya sa Bible Wives, submit. Pero bakit ang isip ng bata? Bakit parang si tatay ang nag-submit? Hindi si wives. So nakakabigay ng confusion yan. Kaya mga kapatid, si tatay ang may pero, okay, pwede naman yan yung sa mga decisions making or mga planning, pwede si nanay mag-plan ganon, but the final decision, si tatay. Yan yung biblical principles. Kasi ako nagsasalita ako sa based on our experience ni Pastora, okay, ang dami namin ginawa noon na experience na palpak. Kasi hindi nabase sa biblical principles kung paano tayo magdi-decide. Sinabi ko nga na magkakaroon ng confusion ang bata. Dahil, okay, sinabi sa Bible, head ng family is si tatay. Pero bakit parang si nanay ang nagiging head? So nakukonfuse ang bata. Isa pang confusions na nangyayari sa bata. Hindi ba alam natin ang Biblia nagre-resulta kapag kasinunod natin ang Biblia, nagre-resulta yan sa magandang pag-uugali ng bata. Binibase natin yan. Pero napakahalaga pala. Minsan tama at minsan ako ay ganito, hindi ko napansin yan. Nainisip ko dahil ako ang tatay, so ang aking anak, so sorry sa mga anak ko kung na-remember nila, ina-apply ko yung Word of God, sasabihin ko, noon na ako ay elder, remember, sasabihin ko sila, tandaan ninyo, elder yung tatay nyo, huwag nyo pahihiyaan. So, dumarating doon na parang dictatorship yung Word ni God. Yung Word ni God ay parang hindi humble ang pagdating sa kanila. Parang martial law. Yung tinatawag nating parang walang wisdom. Kaya hindi nila, imbis na, alam nyo, ang bata ay hindi nila ma-realize na ang ganda pala ng Word of God. Kasi ang dating sa kanila, dictatorship o martial law. Masyadong mabagsik ang dating nila. Ang dating na salita ng Diyos, kaya nagbibigay ng confusions. Kaya dapat balanse ang ating paghahatid
ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Ito yung isang illustrations ko. Na-remember ko, ito true story, na-share ni Pastor sa Cagayan, yung kaibigan kong pastor. May isa daw siyang church, matanda na church member. So, nung kumakanta rin, alam niyo yung kantang God is so good. Yeah. Nung kinakanta na itong matanda, ang kanyang pagkakanta, God is so good. Ay, na-remember ko yung kinuwento sa akin ni Pastor J.C. Haruda ng Cagayan Church. Nung una, hindi siya maniwala yung narinig nung kasamahan niyang leader din. Sabi niya, Pastor, ang iyang wording sa iyang kanta, si God is so good. Basta kantahon nato kanang God is so good. Ang wordings niya, God is so good. God is so good. Tama yan kapatid, sa pagka-holiness ng God. Talagang stricto si God about holiness. Pero sa bata, pag narinig nila yon, sasabihin na isog kaayo si God. So, hindi, parang maglalayo iyan siya kay matapang pala. Matapang si God. No? Baliktad sa sinasabi na God is love. So, kailangan nating tama at balanse yung paghahatid natin o malinaw ang paghahatid natin ng salita ng Diyos. Kaya, bilang responsabling ama, okay, may papel tayo. Number 1, okay, paano natin magiging balanse at bilang responsabling ama ay magagawa natin. Number 1, i-invest natin o mag-invest tayo ng relationship. Yun yung tamang relationship sa ating mga anak. Kasi maraming mga magulang, mahal nila ang kanilang anak, sinusuportahan nila, pero hindi sila nakapag-invest ng relationship. Kaya ang labas noon, wala silang influensya sa kanilang anak. Ano man ang sabihin nila, hindi na, parang lumalabas na lang sa isa kabilang tenga ng anak. Kasi habang lumalaki yung bata, hindi sila nakabuild ng relationship na mag-i-influensya ito sa bata. So napakahalaga yun. Build relationship. Simple lang ang formula nito mga kapatid. Lalo na doon sa mga may maliliit pa na bata. Pakinggan nyo ito. Build relationship. Paano? Formula, ito. Express love and spend time equals relationship. So, spend love. So, ano itong love na ito? Okay, balik na naman. Okay, ito based on my experience. No? Alam niyo, pagka yung bata umiyak sa tahanan, nandyan si tatay, nandyan si nanay, anong sasabihin ni tatay? Nay, yung bata, gaiyak. Siyempre si nanay, siyempre kay obey. Obey your husband, mahal niya yung anak niya. Si nanay, maski pawis-pawis na yan, basa pa yung kamay naglalaba, takbo dong kay baby at titingnan. Pero si tatay, okay, nandoon lang, hindi mo alam anong kinakalikot. Siguro, nagatrapo-trapo og motor, nagahugot-hugot og tuwerka sa bike. So, kasi yan, siguro, kasi yung first care, nandoon yung sa nanay Kaya, parang umabuso kaming mga tatay. Mga tatay, amen ba? Pag umiyak ang bata, Mami, ang bata naghilak. Siya patuloy tanaw TV. Kasi binigay yung responsibility. So, balikan ko. Ano yung love? I-express natin ito. Minsan, okay, alam niyo yung tayong mga tatay, iba yung iniisip, iba mag-isip.
Yung anak gusto makipagkwentuhan, pero kay hindi yun ang topic mo, ang gusto mong pag-uusapan. O yung pangmamatanda na. Kaya sasabihin mo, si nanay ka lang. Na-remember ko yung mga apo ko humihingi ng kwento, yung mga anak ko humihingi ng kwento. May kwento ako tungkol kay Juan. Simula si Juan na nagsimula mag-aral hanggang nag-graduate, kinukwentuhan ko yan sila. Ngayon sabihin ko, may kwento ako tungkol kay Juan. Siya, alam ko na na. Nagsawa sila sa kwento. And I believe siguro magandang naging foundation ko sa mga kalapastor kit yun. Kinukwentuhan ko yan sila. Okay. So, ganun. Spend love. Huwag yung mag-iisip tayong tatay, hindi na tayo mag-iistorya ng mga trabaho ni nanay ang magkwento. So, spend love. Okay. Spend time. Yun na nga. Barkada system. Yun lang. Simple lang. Ako natutuwa. Kasi na-experience namin, nagsasabi, pag lumalabas kami, lami sa inyo no, daw magkakapatid lang kayo. Because hindi ko binibigyan ng gap ang tatay, between tatay at anak. Kasi na-experience ko eh. Ang tatay ko talagang father and son ang relationship namin. Okay. Siya hindi nagkukwento, kaya hindi kami makapasok. Wala kaming ikukwento, wala kaming kwentuhan, parang barkada system. Kaya spend time, napakahalaga nun to build relationship. Hindi pwedeng bigyan mo ng pera, hindi mo pwedeng bayaran para magkaroon ng relationship. Actual talaga ito. You have to spend time, express your love sa iyong anak. Ito ang mga mali minsan, okay? Aminin ng mga parents, okay? Alam nyo, ay sinabi ko nga, si mother, ang may full responsibility, sa isipin ng tatay, trabaho yan ni nanay, magpalaki ng bata, okay? Ikalawa, bata pa, ipapasok agad sa daycare o ipapasok sa eskwelahan kasi umiiwas sa responsibility ng pagtuturo. Pagkatapos sisisihin ang eskwelahan, walay ayaw ng eskwelahan, walay ginatudlo, kaya wala na bagwang ilang anak. So mali mga kapatid, mga mistakes natin yan mga parents. So dapat tayo ang magpapakita ng pagmamahal sa ating mga anak. Tayo ang magtuturo. Father and son relationship. Iwasan natin yung mga kapatid kasi may gap yan eh. Sasabihin mo, tatay ako. Ang aking iniisip, ang aking sinasabi yun na masusunod. Hindi. Dapat mayroong, hindi ba remember si Jesus and his disciples? Tinawag ni Jesus yung disciples niya, mga friends. Hindi siya teacher na sinabing wala kayong karapatan magtanong o wala kayong karapatan humindi. So, but sila ay magkakabarkada. That's one way of making a relationship. Ika nga, sa Proverbs, ito mga kapatid, chapter 22, verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Kaya mga tatay, take advantage habang bata pa yung inyong anak. Build the relationship para kayong mga magulang may impluensya. Ibig sabihin, ang anak niyo makikinig. May impluensya or may para magkaroon tayo ng impluensya o impact sa ating mga anak. Na anuman yung ating sasabihin, open silang makinig dahil nakabuild tayo ng relationship. Nag-advise din si Apostle Paul sa Ephesians chapter 6. Fathers, do not make your child angry, but raise them with the training and teaching of the Lord.
So, yan mga kapatid, sinasabi doon, palakihin natin na ating anak with the Word of God na balanse, hindi dictator ang dating, hindi matapang ang dating, kung hindi with love. Kaya, build relationship. Kung number 2, show humbleness. Ito yung matagal kong natutunan. Yung magsabi ng sorry, it's a sign of humbleness. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Si Pastora, tinuruan ako na magsabi ng sorry. Show humbleness. Kasi minsan tayong mga tatay nag-iisip, tatay ako. Ano man ang isipin ko, ano man ang sabihin ko, tama yun. Mali yun. Kasi halimbawa, kaming mag-asawa pagka nag-aaway kami, ang kaigihan lang ba, hindi kami nahuli nag-away na nag-question ang bata ba? Kasi pag nag-aaway ang mag-asawa, nasasaktan niya mga bata. At kaya pag mag-away kayo, Mr. and Mrs., magtago kayo kung meron kayong pagtataguan. Para hindi mag-confuse ang bata. Okay. Kasi yung bata, pag nakita ang pamilya, lagi nag-away, paglaki niyan. Remember, imo-model ng bata yung karakter ng tatay palaaway ng misis. Paglaki niyan, ganun din ang susundin. Pero pag hindi nila nakikita, so nariritin sa kanila na ang pagmamahalan pala, walang away. So, ano ang huwag nating ipapakita kung nag-aaway tayo? And then, kung nahuli man tayo nag-aaway, kausapin natin yung bata at speak sa kanya heart to heart. Sabihin natin, anak, hindi man ibig sabihin na hindi ko na mahal yung mami mo. Mayroon lang kaming konting misunderstanding. At anak, sorry ha. Kung nag-question ka man, nag-doubt ka man sa pagmamahal ko sa mami mo. Sorry nak ha. That's one way of showing humbleness. Kasi yung bata, paglaki niyan, marunong na siya rin magpakumbaba, marunong na rin mag-acknowledge ng pagkakamali. Aminin natin, hindi ko tayo tatay laging correct o perfect. May mga mali. Aminin natin. That's humbleness. Critical mga kapatid, na yung bata, 11 years old, hanggang mag-15, that's critical. Diyan na yan sila magdi-decide. Ano bang klaseng karakter ang kanyang susundin na nakikita sa tatay. Ngayon, mga kapatid, ito, benefits sa pagpapakilala sa Diyos. Benefits. Okay. Pagka na-lead natin, naipakilala natin ang Diyos sa ating mga anak, okay? Base sa Deuteronomy chapter 5, verse 29, sabi nga ni Moses, I wish their heart would always respect me and that they would always obey my commands so that the things would go well for them and their children. Hindi ibig sabihin nito, maliwanag. Pag nag-obey tayo, nirespeto natin ang Diyos, ang mabuting kalagayan ay mangyayari sa Kanya at hindi lamang sa Kanya, kung hindi sa Kanyang mga anak at sa Kanyang mga next generation. Mga kapatid, ito yung benepisyo ng Word of God sa ating mga anak. Pag naturuan natin sila, mayroon tayong legacy na iiwan sa kanila at ma-remember nila yan. Pag number 1, isulat nyo kung may notebook kayo. Number 1, nakikilala at mapapamahal sila sa Diyos. Pag na-introduce natin, pinakita natin na tayo,
ay maka-Diyos. Number 2, may blessing. Yan sinabing, things will go well with you. Blessing yan. Mabuting bagay ang mangyayari sa iyo. Hanggang sa next generation. Pangatlo, kung maturuan nating mag-honor yung ating mga anak sa Diyos, yung pag-honor sa parents, ito yung sinabi na long life. Long life. Kasi pagka masunurin sa magulang, practical na lang natin, hindi mapupunta sa barkada dahil ang disgrasya nandun sa barkada. Ay kung hindi nagbabarkada, hindi siya madidisgrasya. So simple, long life. Mapapakinabang natin. Mahirap magpasa ng wala sa iyo, kapatid. Eh nga, anong ipapasa mo? Wala ka nga eh. Anong pagmamahal sa Diyos ang ipapasa mo? Anong interest mo sa Diyos ang ipapasa mo? Sasabihin mo, anak, maniwala ka sa Diyos, sundin mo ang Diyos. Pero wala naman sa iyo. So, mahirap mga kapatid. So, kailangan mag-model muna tayo na tayo ay maging maka-Diyos. Hindi ka makapagtuturo ng hindi mo alam. Kapatid, our experience with God, yan yung ituturo natin sa ating mga anak. Halimbawa, reading the Bible, may blessing yan. Reading the Bible. Kasi malalaman mo, ito para yung sikreto. Okay. Ikaw pa, first hand ka, nabasa mo, salita ng Diyos, ito pala yung sikreto para maging mapayapa ang buhay mo. Maging ma-bless ka. At hanggang sa next generation. Kalooban ng Diyos, malaman mo ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos pala sa atin. Tayo ay mapabuti. Kaya nga, sabi ni Jesus, okay, I come to give you life in full. Kaya, dapat nagbabasa tayo ng Bible. At pag nalaman mo ang kalooban ng Diyos at sinunod mo ang kalooban ng Diyos at ipamuhay, siguradong blessing. Kaya mga kapatid, kung ano yung ginagawa mo ngayon, yan ang susundin ng anak mo. Kaya ang tanong ko, anong legacy ang ipapamana mo sa anak mo? Tatay, nanay, kayo ang sinusunod na inyong mga anak. Ano ang ipapasa ninyo sa inyong mga anak? Napakasarap isipin. Katulad ko. Katulad namin magkakapatid na Javier. Minodel ng tatay ko ang pagiging maka-Diyos. Sinunod nila ang sikreto kung paano pagpalain. Kaya kami, na-bless kami. Yan yung legacy ng aming tatay na ipinasa sa amin ngayon. At siya namin pinagsisikapan, ipasa sa aming mga anak. At hanggang sa mga apo ay ma-experience nila ang kabutihan ng pamumuhay na mayroong Diyos. Kaya tatay, kasama ka na nanay, malaki ang responsibility natin, tayong mga parents, para mapabuti ang ating mga anak. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, marami pong salamat dahil yung mga salita mo, giya naming mga tatay, giya naming mga magulang kung paano palalakihin ang anak. Salamat po at ito po, lahat pong mga tatay na nakikinig o nanonood kasama sa pagsimba ngayong umagang ito. Lord, I
speak, Lord, blessing. I speak wisdom sa mga tatay. I speak, Lord, honor, Lord, para sa kanila na sila po ay maging tunay na tatay, Lord, sa bawat tahanan na pinangungunahan nila ang kanyang buong pamilya para mapabuti, Lord. Kaya po, ipinagpipray ko ang lahat ng mga tatay, Lord, kasama na ang mga magulang, Lord, mga nanay, na lagi po na sila'y pagpapalain mo. Lahat po ng family ng Christ Church, maging yung iba man, Lord, na makapanood nito, makapakinig, Panginoon, ay iyo rin pong pagpalain. Dahil alam ko po, ang layunin mo sa amin, kami ay pagpalain. Salamat po sa mga salita mong nangangako ng pagpapala. At yung pagpapala na yun po, kasama na po ron yung malakas na katawan, pangangatawan. Kaya po, kung mayroon may mga karamdaman, ginagamit ko ang pangalan ni Jesus Christ dahil sa mga sugat mo, Panginoong Hesus, nagkakaroon ng kagalingan. Doon sa mga nangangailangan, Lord, ikaw po ang Diyos na nagsabi, God ka po na provider. Salamat po. At lagi po, ikaw ang Diyos na manahan sa bawat tahanan. Sa pangalan ni Jesus Christ, ito'y aking dalangin. Amen. Marami pong salamat sa lahat ng nakisama sa pagsimba ng Christ Church. Mabuhay po kayo, Christ Church family. Mabuhay yung mga cell group ninyo, mga cell leaders. Okay? Huwag niyong kalilimutan, alagaan ninyo ang inyong mga cell group. Mahalin ninyo, gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong pamilya, pagmamahal niyo sa Diyos. Dahil yung mga cell group ninyo, pinagkatiwala yan sa inyo ng Diyos. At sa mga nanonood, kayo po, inaanyayan po na muli sa susunod na linggo, sama-sama tayong makinig at magsimba sa ating buhay na Diyos. Kaya ngayon, itaas natin ang ating mga kamay at aking i-release ang benediksyon. Father, yung salita mo po hindi nagbabago at ikaw ang Diyos na laging nagpapala. Kaya po lahat po ng mga anak mo, Panginoon, ay lagi pong pagpapalain sa kalusugan, pagpapalain sa pangangailangan, pagpapalain sa kapayapaan, at pagpapalain mo maging sa espiritual na bagay na lagi pong ikaw ay sumasama sa loob man o sa labas ng tahanan, sa trabaho man o nagbabiyahe man, lagi po ang protection mo ay baon-baonin ng bawat isa at lagi po ang tulong mo, banal na Espiritu Santo, ay taglayin ng bawat isa ang mga kaalaman na buhat sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu Santo. Amen. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all
sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see